Kasama naman po natin ang chairman ng Office of Transportation Cooperative sa DOTR, si Sir Andy Ortega. Ukol pa rin po ito sa issue ng PUV modernization. Magandang umaga po, Sir Andy. Hi, DJ Chacha and Ted, Mr. Filon. Good morning po sa inyo dyan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, ito nga po hanggang January 31 po pinapayagan itong mga jeepney na mamasada pa rin, lalo po doon sa mga ruta na kulang. Pero dito sa Metro Manila ay halos lahat po ay hindi pa talaga sapat itong mga bagong jeepney at PUV natin. Ito po ba ay may-extend pa o talagang wala na hanggang January 31 na lamang po ito? Meron pong information or memo ay suppose lalabas po ngayon, just to clarify a little, yung mga PUV or rather yung mga operators na hindi nag-consolidate, pwede pa po silang bumiyahe hanggang January 31 habang pinaprocess po ng LTFRB yung due process po na ibibigay sa mga operators regarding sa kanilang prangkisa. So tuloy lang po ang kanilang pagbiyahe. So yung memo po today lalabas, ito po yung po pwede nilang dalhin, i-print sa kanilang mga jeepney or PUV habang sila'y mamamasada kung sakali mang may sisita po sa kanila. Ano po laman sir ng memo na ito? Ulitin lang po natin. Ano po ma'am? Ano po ang nilalaman ulit ng memo na ito na ilalabas po ngayong araw? Simple lang po na up to January 31, pwede pong pumasada yung mga hindi nag-consolidate. So lahat po yun, habang pinoproseso pa po. Kasi po, di ba nag-deadline tayo December 31? Marami pong pumunta sa mga office namin, sa OTC, pati sa LTFRB. So dagsa yung pumunta sa mga opisina. So ngayon po, sinusort out, pina-finalize po para malaman po natin eksakto yung numero ng mga nag-consolidate na humabol po. And then eventually, alam na po natin yung mga percentage ng bawat lugar at saka yung total po sa buong Pilipinas po. So ngayon pa lang po lalabas ang memo, ang ibig sabihin hanggat wala po yan, hindi pa dapat namamasada yung mga hindi pa kasali sa consolidation. They have to wait for the memo na ilalabas po ngayong araw. Tuloy lang po sila sa pagpapasada po. Yun po yung maganda doon. Tuloy lang sila sa pagpapasada hanggang end of January po. Yun yung positive po. Yung binabanggit nyo po kanina na nadagdagan o dumami po itong mga nagpa-consolidate. If mayroon po kayong datos dyan, gaano po kadami yung bilang ng mga nagpa-consolidate simula po nung December 31 na unang deadline dapat nito pong PUV modernization or consolidation po natin? Alam nyo, nag-meeting po kami kahapon with the DOTR family at talagang gusto na namin malaman yung numero. Pero nakiusap po yung LTFRB dahil sabi nga, dagsa yung dumating. So, at saka isusort out pa po yun. Kasi tandaan po natin, yung mga dumating po noong December 31 sa LTFRB, nagbigay lang sila ng papeles, undertaking, okay lang po muna yon. So, ngayon pa lang, January 2, January 3, dun pa lang po isusort out ng LTFRB yung mga papeles para malaman yung actual na numero. Pero sa opisina ko po sa OTC, ang masasabi ko, if I will give a number lang po ng lahat ng nagtanong at nag-inquire and malamang eventually tinuloy nila sa LTFRB, umabot ako ng mga 105 na kooperatiba po na gusto mag-form for the month of December. Kung ikumpara natin po yung buong 2023, na talagang actual na nagpa-accredit sa OTC, it was only 65. So kita natin, dumagsak po yung talagang pagpunta sa aming opisina po. Opo. So, sa huli pong datos na mismo, may kopya nito ang ating pong tanggapan ng Pangulo na isinumiti po ng DOTR doon po sa percentage ng consolidation, particularly in NCR. That is only 26%. I'm talking about PUJs, sir. So, tataas po ito ng ilang porsyento po kaya? Yung 26%, noong December, late 20s, umabot na yan ng mga 33 or 34%, I think lumabas naman po yun sa media. Pero yung dagdag pa up to December 31, hindi na po natin masasabi. But definitely, it will be much higher than 34%. So, hintayin na lang po natin yung actual na numero. Okay. Ang 34%, dito rin po sa datos po ng DOTR, ay yung UV Express po naman. So, kung jeepney po ay 26%, UV Express ay 34%. So, sa inyo pong pagtansya, mga ilang porsyento itong UV Express?
So I think UB Express is a little higher po kesa sa PUJ, no? So kung 34, kasi average po yung 34, no? So sigurado po ako, mga a little percentage higher po ang UB. Always po ang UB has a higher percentage normally sa consolidation po. Okay, sige. So kung ang pagbabasihan po natin ay ang memorandum circular, na naging basihan din po ng petisyon sa Supreme Court nitong mga tumututol po sa consolidation deadline na ito, nagsasabi na doon sa mga ruta na hindi po makakaabot nga ng 60% consolidation, ang siyang papayagan muna na makabiyahe. So, hindi pa rin po maaabot yung 60% na iyon na nangangahulugan na at the end of the day, ang lahat ay papayagan pa rin bumiyahe. Kasi po yung 60% na threshold po na ginawa ng LTFRB, yun po ay bawat ruta. Kunyari po sa Route A, nag 60% or more po. So sa Route A na yon, wala nang pwedeng supposedly na bumiyahe yung hindi nag-consolidate. Then sa ibang ruta na less than 60%, kunyari 50%, so yun, hindi na pwedeng magbiyahe yung hindi nag-consolidate. Pero eventually, within the month po, may mga ruta na handle po ng isang kooperatiba or korporasyon na pwede na po i-allow na bumiyahe doon sa ruta na less than 60% para po mapunuan niya yung mga pangangailangan ng mga mananakay and magkakaroon siya ng special permit for him to be allowed that consolidated route, no? Or a co-op para bumiyahe po dun sa iba. So yung porsyento po, Ted, no, it's about ruta po. Bawat ruta po yung basis po doon. Okay, bawat ruta ang basis. So, paano ang assignment niyan sa mga ruta? Opo, alam po naman natin na bawat grupo may kanya-kanyang jurisdiction pati sa kanilang mga garahe. So paano po yung assignment mo kung doon kinulang mag-a-assign ka ng ibang kooperatiba? Paano na po dito yung pong ating pag-assign ng partikular na kooperatiba o korporasyon doon sa mga ruta? Magandang tanong po yan, Ted, no? So I will answer based on my knowledge as OTC chairman kasi kasama ko rin naman po ang LTFRB sa mga meetings. Unang-una, yung bibigyan mo ng tsansa na bumiyahe doon sa mga ruta na hindi nag-consolidate. Unang-una, yung cooperative consolidated siya. Tapos, dapat mahigit 60% yung kanyang consolidation para pag siya ay bigyan ng pagkakataon na mag-assume ng ruta doon sa panibagong ruta, ma-maintain pa rin niya yung 60% sa original ruta niya dahil hindi pwede na magkaroon ng problema sa kanyang ruta. So yun po yung basis. So yung mga mabababang percentage po, kunyari 62, pero yung iba naman po is higher than that. So mas may chance po yung may ruta that has higher percentage to be able to assume the other route. Also, dagdag ko lang po, tama yung sinasabi niyo tungkol sa garahe, dapat po mga malapitan po yan, mga 1 kilometer radius more or less, ang may pag-asa na mag-take over po doon kasi unang-una, malapit. Pangalawa, malamang po alam na alam niya yung ruta na yon. So yun po yung mga patakra na meron po yung LTFRB to choose eventually sino po yung mag-assume po ng ruta. So papaano sa pagkakataon na walang kooperatiba o korporasyon na malapit ang garahe doon at pagkatapos kulang pa rin yung units noong mga ipinapayagang bumiyahe doon sa particular na ruta, saan kayo kukuha ng masasakyan? Definitely po, no. Ito this is a conclusion lang po on my part, no, kasi hindi nga ako doon sa mga rules, no. Eventually, i-expand po 'yan. Kasi nga naman, i-priority natin yung malapit because of the advantage. So siguro po kung hindi natin makukuha sa 1 kilometer radius, then we could go to a little bigger radius, 5 kilometers. But at the end of the day, sa nakikita po namin, it will be within, kunyari NCR lang po. Para at least talagang sanay at alam po nung mag-a-assume na kooperatiba or korporasyon to assume that route po. So malamang po ganun po yung gagawin ng LTFRB. Malamang ganun po ang gagawin nila. So yun po ay assumption po natin, ano po Mr. Ortega. So malamang yun ang gagawin. Pero opo, kapag binabanggit natin ang mga ruta, dito nga po papasok ang kahalagahan ng route rationalization. Hindi ho ba dapat wala na masyadong debate? Wala na dapat masyadong debate. Kung meron ka ng
route rationalization plan na siyang magsasabi ilan ba ang kailangan na UV Express o PUJ sa o minibus sa particular na ruta, kung gaano ba karami, etc. etc. Meron na ba nun? Yung LPTRP, no, tama po kayo, yung route rationalization, yun po yung magiging tutukan po ng LTFRB this year, no? Kasi tama yung lumalabas sa balita na mababa yung porsyento, but yung majority po ay nakasubmit na po yun. When you say mababa po, ito yung naaprubahan na finally. Pero majority po, big majority, nakasalang na. So, konting meeting na lang po between LTFRB or LGU, kasama po sila together, para magkaroon na po ng final LPTRP on those routes. So tama po kayo, no? Regarding kung paano po pagbigay, kasi kung wala pa nga naman LPTRP, how could you know eksakto? So meron pong gagawin ng LTFRB na magkakaroon sila ng certain process na para yung pagbigay po ay hindi po susobra or hindi naman po kukulang. And definitely adjustments can happen once the final LPTRP po is released. That is very much po considered ng LTFRB po. Opo. Sir, ang LPTRP po, kaninong responsibilidad ang paggawa nito? Sa kwan po yan, sa LGU po yan. Kasi ang LGU po, sila po yung, alam niyo naman po, nakakaalam nung bawat lugar, kung ano po yung pangangailangan ng mananakay, gano'ng karami, gano'ng kadalas. So sila po yung parang merong expertise regarding that. Yung LTFRB naman po, yung umaalalay sa kanila para eventually makagawa po sila ng LPTRP. Alam niyo ba kung sino, kaninong responsibilidad sa National Capital Region ang route rationalization? Kwan po yun. When you talk about NCR, yung mga inter-province po, sa DOTR na po yun. Opo, sige. So ulitin ko lang, ang binabanggit yung LTPRP ay para doon sa labas ng Metro Manila. Sa Metro Manila, ang may responsibilidad para po sa lahat ng ruta dito ay LTFRB DOTR at maging yung inter-province, inter-region. Maliwanag po? Opo. Okay, maliwanag. So, pag pinag-usapan natin yung binabanggit yung LTPRP, dito po sa pinakahuling datos, ano po, sa 1,575 na LGUs, 162 pa lamang ang meron pong approved na LTPRP. So, maliit po ito, napakaliit at hanggang ngayon hindi daw po ito tumataas kasi nga ang mga LGUs humihingi ng pera sa DOTR para po sa mga tao na dadaan ho sa pag-aaral at seminar kasi hindi madaling gawin ito. Tuloy-tuloy po yung communication pag-uusap po ng LTFRB, pati po sa LGU. In fact, I was in several meetings with them. So napapabilis na po ngayon. And also, yung ating secretary, si Secretary Abalos, being the head of DILG, he had already made communication po sa ating mga LGUs para they will be more active, no, sa pagbuo po ng LPTRP. That's why, ngayon pong tapos na yung ating consolidation, December 31, so the DOTR po will now be more focused dito sa LPTRP para matapos na po natin. And then eventually, we will now be going to the next phase naman po ng ating PUVMP. Okay, sige po. So ihiwalay ko itong LPTRP kasi ito ho ay outside of Metro Manila. Balikan ko itong Metro Manila. Sa Metro Manila po, meron na bang route rationalization? Meron o wala? Ongoing po yun, no? Meron pong hinay yung ating DOTR regarding that matter para po makatulong dito sa Metro Manila NCR on coming up with the proper and final route rationalization. Opo, opo. Ang sagot po bale sa tanong ko, meron o wala? Ang pagkalab ko is wala pa po, but it is in process po. Okay. Kasi po lahat po ng mga components natin dito sa PUVMP, it's all ongoing po. Gumagalaw po lahat yan. Kaya lang napaka-importante. Kaya if you noticed, Ted, no? Kaya nga talagang nagdiin tayo at na-finalize po natin after how many years of extension yung consolidation because that was really the first big step po for us to move forward. Okay, sige po. Kasi po sa aming huling panayam kay Secretary Bautista, inamin po naman niya
na as in wala pa hong route rationalization plan for Metro Manila kasi ang sabi niya, wala nga silang pondo para dito. So klaro po na walang route rationalization sa Metro Manila. So kung babalikan ko, yung ina-assign ho ninyo ng mga sinasabing kooperatiba sa mga partikular na ruta, yung basic question, paano ka magiging intelihente sa pag-assign ng kooperatiba sa partikular na lugar kung wala kang route rationalization plan? Alam mo, Ted, regarding that concern that you are raising, tama po kayo doon because how can we implement it perfectly kung merong pagkukulang po? But tatandaan po natin, this is a moving program. So kaya po ng LTFRB to make an assumption based on experience and based on data na magbibigay po sila ng certain number of ruta po kunyari, magbibigay po sila ng number of units, they will put a conservative number para yung mananakay natin are to be assured. Importante po yun. Ngunit hindi po tayo pwedeng sumobra kasi hindi naman pwede tayo sobrang magbigay po sa bagong kooperatiba na mag-assume baka mamaya sobra-sobra. So doon po papasok yung experience ng LTFRB in coming up with the right number po. Tama po kayo while waiting for to have that final route rationalization dito sa NCR. So it's really a moving program po. Opo. Sige, so sabi ho ninyo, assumption ng LTFRB on experience, and estimate. So, sir, hindi ho ba kapag ho ganun na wala kang scientific at mathematical computation and study, hit and miss yun? It's okay to say hit and miss po for somebody, for an organization na wala pong basis. Tandaan po rin natin, itong LTFRB po, they have been here for how many years? They've been studying this program po at kaya na po nila mag-estimate what is the proper number po. Because at the end of the day, hindi naman pwedeng hindi tayo gumalaw because of one component. Okay. Kaya po nakikita niyo po to sa Kongreso, sa Senado, tuloy-tuloy yung paghingi natin ng mga budget because some are acquiring modern vehicles, kailangan po natin punuin yung pangangailangan ng iba. But definitely, like sa modern vehicle po, it will take years. So dahan-dahan po natin pinupuno yung mga components po ng ating programa. Sige po, nabanggit nyo yung components. Yan, opo. Mismo po sa DOTR, 10 components sa kanila pong plano na isinumiti po mismo in the Senate sa mga hearing, klaro ho naman ang mga components nito hango sa kanilang prioridad. Unang-una nga po dito yung regulatory reform, pangalawa yung LPTRP at pangatlo route rationalization. Tsaka na po papasok yung sinasabi po na fleet modernization and ito nga pong binabanggit po ninyo na consolidation. Hindi ito nangunguna. So bakit po parang nauna ang consolidation doon sa basic requirement na route rationalization? Not really basic requirements, Ted, no? Ang importante dito is this. Tayo ay mag-consolidate because right there, gagalaw na po yung programa. Kaya nung na-mention nyo yung LPTRP, route rationalization, na hindi po patapos, it can still move without that final study po. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung LTFRB, they can do that study po. Kaya po. And like, look, kasi we're talking about NCR. Let's talk about po yung sa ibang probinsya po natin sa buong Pilipinas, Ted, no? Opo. Which ang average is umabot po tayo ng 70%, yung iba 80%, ang iba 90%, ang iba mababa rin. But it is effective in those places. So, ang punto lang po dito is, if effective po dun sa mga ibang lugar natin, sa Luzon, Visayas, Mindanao, then we can do it also dito sa Metro Manila po. Yun yung pong aking sinasabi. Even though without that LPTRP, nandun po yung expertise ng LTFRB at saka DOTR to implement, not perfectly, definitely, but in a way na magkaroon po tayo ng sapat at tamang number po ng ating mga sasakyan. Okay, sige po. Sige. So atin munang isang tabi po itong napaka-importanting issue po ng pangangailangan sa route rationalization. Sige, so assuming po na bumuo ng kooperatiba ang isang grupo, what will happen next?
Eventually po, di magbubuo sila ng kooperatiba, di ba? So, importante po dito is that they will have to fill in all the requirements po ng CDA, ng Cooperative Development Authority, pati sa amin sa OTC, once they are formed po, yun sa kanilang kooperatiba. At meron naman po mga ruta yan, because may minimum po yun ng 15 at may specific ruta, tuloy-tuloy na po sila. They will elect their own officers, no? Kailangan po yun para, at saka just to be clear, no, kasi may mga balita po, ang kooperatiba is run by drivers and operators. Sila-sila rin po yan, just to clarify, kasi sa same ruta, sila naman yung driver-operator, sila rin yung magkooperatiba. Then eventually, they will be trained, no, regarding on how to run yung kooperatiba po. And then because magiging legal entity na po sila, now that later on, in a few years from now, pag pupunta na tayo sa modernization, nakukuha na sila ng mga modern vehicle, they now have the legal personality po para makapag-loan, no, sa either sa mga bangko sa non-bank or sa DBP or if they want, sa mga private po, to get their modern vehicles. Yun po yung flow natin. Sige po. So to answer my question po, Mr. Ortega, so sige, nag-organize ka na. Lahat na ng requirements, submit mo, isa ka ng duly organized cooperative. So what will happen next? The business now, instead of the normal decades na operator run ang isang negosyo or rather yung isang sasakyan po, it will now be run by a cooperative po. Hindi po, Yun po yung, maliwanag na po yun, sir. dito. Sir, that's already clear now, no, sa ating diskusyon. Very clear na yan. Meron ka ng cooperative, pinapatakbo na ito ng organisasyon na nagkakaisa at may mga panuntunan. Ano na ho ang susunod na hakbang? Ayun, nagkaroon tayo ng technical difficulties sa panig po ni Nag-freeze Sir ang ating, Andy Ortega. Importante ito ha, kasi yung ang ating question eh. Diba? Sige, so nagkooperatiba, anong susunod? Oo. Apo. Doon tayo. Balikan natin, ha, importante ito. Ayan na, sige. nagbabalik. So, Mr. Ortega, okay na po tayo. Yes, Opo, So, what I will, hear you now, Ted. Opo, Sige po, tuloy lang. sige po. So, meron ng kooperatiba, organized na, lahat na ho ng panuntunan na sunod. Ano ang susunod? What will happen next to the cooperative? Ay, ang susunod po, no, because this has been an experience po, yung mga ating transpo cooperative, they can now venture in other form of business ng cooperative. Pwede po sila maging multipurpose cooperative. Pwede po sila magnegosyo ng, ang iba po, sa spare parts, pumapasok na po sila. And yung mga more successful po, meron na rin silang mga gasolinahan. Dali, So yung simula po, asan na modernization? Nasaan na modernization? ang modernization tuloy-tuloy po because the vehicles that they will be using are compliant po para po tungkol dun sa sinasabi nating environment. Yung mga sasakyan po dito will be friendly sa commuters because it will be more safe. Then, yung sasukan po... Sandali sir. Kasi kaya nga ganito po tayo kadetalyado para maintindihan yung proseso. Sandali lang. Ito ho mga nag-organize ngayon, di ba? So may mga jeepney sila, di ba? Nakasalukuyan, right? Hindi pa nga sila nagmo-modernize eh. Kung ano ang meron sila ngayon, ito ang kaanib doon sa kooperatiba, di ba? Itong mga jeepney nila... Opo, yes, okay, sige. So, organize na po sila. Bilang cooperative at ang kanilang ginagamit, ang kasalukuyang jeepney nila. So, ano hong susunod? Tama po yun. So, what will happen next sa mga jeepney? Kasi pag pasok po nila, they will still use their traditional jeep. Kasi po, ang next phase po natin, yung sila po ay mag-acquire na. Yan, sige. Go ahead. Yan, Okay. Then they will be acquiring the modern vehicle kasi hindi naman po kayang isabay-sabay yan dahil sa malaki po yung pangangailangan ng mga units, no? Okay. But definitely, there will be a process. May period po sila ng tempo para sila naman po ay makapag-acquire ng modern vehicle which basically is, nandun po yung bagong standards natin for safety and environment po. Sige, so ngayon, ito na ang tanong nga natin kasi nga ang aking tinutumbok na nasa na modernization. So, nag-cooperative kami, itong aming ginagamit sa pamamasada. Ano ho ang timetable para kami magpalit ng unit? Alam mo, pasensya na Ted, no? Talaga medyo mahina po. Even the last line lang po para I could answer it properly. Ano po ang timetable, Mr. Ortega, noong aming pagpapalit
ng aming lumang jeepney to modern jeepney? Kailan po kami dapat Okay. magpalit? Meron po tayong nakalagay sa guidelines, no? This is a 27-month period na from the start na ipapasok po yung period na yon, you have 27 months na mag-modernize. Parang unang-una for the next 6 months, a certain percentage. Then for the next 9 months, a certain percentage. So sa dulo po, the next 12 months, so that's a total of 27 months, dapat po napuno mo na yung iyong traditional na sasakyan na magiging modern na po. Yun yung 27-month period po. Yun po yung nasa bagong guidelines ngayon. And then definitely, like all guidelines naman po, we could move it, change it, titingnan po natin yung sa actual na sitwasyon. But as of now, yun po yung nakapasok sa guidelines. Okay, kung 27 months, that's more than 2 years after consolidating. So, opo. So, 2 taon, pwede pang gamitin ang mga lumang jeepney. That's right namin, Ted, sa mga kasamahan nating drivers. Unang-una, first step was the consolidation, and then eventually, no, darating tayo sa modernization. So, it is not something na iisipin mo agad because there's still a process po. Kasi definitely, as time goes on po, magkakaroon tayo ng chance na dadami po yung ating mga manufacturers, and it will lead to lower prices po for the advantage of our cooperative po. Opo, sige. So, kapag ho sila uutang na ng pambili po ng modern jeepney, ano po, saan sila uutang? Anong hong mga nagpapautang sa kanila? As of now po, they have a choice sa GFIs po, sa Land Bank at saka sa DBP, or they can go to private banks. Pero marami rin po nag-a-avail because they are now a transpo cooperative. Nagkakaroon na po sila ng relasyon sa mundo ng kooperatiba. There are certain big cooperative banks, doon rin po sila nag-loan. So it will now be a choice ng ating mga kooperatiba where they will take their loans po. No? Opo. So DBP Land Bank, private or cooperative banks po, yun po yung magiging choice nila. Okay, opo. Ano po ang requirement kapag uutang ka na ng perang pambili mo ng jeepney? Sorry po, paulit lang last line. Opo. Ano po ang requirement kapag uutang ka na pambili ng jeepney? Meron po yung requirement. Unang-una po, meron ka ng being a cooperative po, no? Ikaw ay dapat meron ng parang financial report. Yung meron po kayong, kasi as cooperative po, requirement po ng ating CDA, pati OTC, meron kayong at least 300,000. Pero buong kooperatiba na po to as yung certain amount po para kayo may pondo. And then eventually po, magkakaroon po ng subsidy, no? The government has a subsidy. Suporta po to para sa ating mga kooperatiba or corporation. At the moment, we increase it to 280,000 po na tulong ng gobyerno for you to acquire those modern vehicles po. Yun po yung proseso natin. Opo. Alam niyo ba na ang isa po sa mga hinihingi ng Bangko, Land Bank of the Philippines at ng DBP ay route plan? Talagang kasama po yan. Pero nagkaroon nga po ng concern that was raised. I think it was middle of last year. So nangyari po, dahil sa concern na yon, so nagkaroon po ng solusyon ang LTFRB. They were able to issue MC po, no, na alternative certificate will be issued para po in lieu of the LPTRP, yun po yung pwedeng gamitin ng isang kooperatiba para makapag-loan. So simula po nung lumabas tong MC, I think mga July po, marami nang bumabalik from the co-op goes back to the banks, and the banks will give it to LTFRB para mag-issue po ng alternative certificate para the cooperatives or maybe corporations po will now be able to reprocess at continue po yung pag-uutang nila. Yun po yung naging solusyon natin dun sa sinasabi nyo, Ted. Opo. Pero alam niyo ba ang katotohanan sa nangyayari on the ground na ang Land Bank at DBP ay hindi ho nagpapautang hanggat hindi nakakasiguro nakikita yung ruta ng mga jeepney cooperatives. Ito po ang sitwasyon ngayon
hango mismo sa mga nakakausap natin na yun po ang isa sa mga para bang chicken and egg issue dito eh. Oo, hinihingian sila nito. So babalikan po natin ito hong mga requirements sa bangko kasi mag-consolidate ka man, bumuo ka man ng kooperatiba, kung hindi ka pa rin makakautang basta-basta po sa bangko, para kaya pa tayo nag-consolidate? No, definitely po. Ang bangko, they have certain requirements, but also, meron po kaming coordination with Land Bank and DBP mo mismo kasi sila po yung naghihingi ng LPTRP wherein alternative certificate can fit in and can be used in lieu of the LPTRP para matuloy yung proseso nila sa pag-acquire ng mga bank loans nila para ma-release na po. That's what's happening also in the ground. Yes, sir. Pero mismo ho sa hearing ng Senado ho dito at naging ng Kongreso, lumalabas nga na yung pong viability ng ruta at kakayahan ng kooperatiba na makapagbayad sa utang ang pinag-uusapan natin. Kasi land bank ito, bagamat ito po'y bangko ng Estado, hindi naman sila papayag na hindi makapagbayad yung mga uutang sa kanila. So yung viability po, ito ho ngayon din ang issue dito po sa mga existing din na mga kooperatibang may ruta at hihingi pa lang ng ruta. Yeah, totoo po yun. No? Kaya nga, sabi ko again, I'll go back to my statement about the alternative certificate. So it is a requirement that the bank is now considering in lieu of that po. Ang maganda po dito kung titingnan natin regarding that concern about sa bank loans po, tungkol dito sa LPTRP po, these are now what I said earlier, they are now moving. At saka yung pag-acquire po ng modern vehicle, it will not happen this year to all, no? Maybe to some. So ang maganda po dito, isasabay na po natin yung pagtaas ng numero natin dito sa LPTRP. And sabi mo nga, requirement ng certain banks about the LPTRP para ang ruta po ay financially viable. So we are seeing now, after the consolidation, this is the big step, the next step, para mangyari na po yung kailangan na mangyari for us to move forward dito sa programa po, Ted. Okay, sige. So, assuming nga po na nag-consolidate, nag-kooperatiba na, at umutang sila ng bagong mga units, ano ang gagawin sa mga lumang jeepney? Meron pong tinatawag na scrapping facility. It's a medyo wherein pwede po na yung mga sasakyan na yan na hindi nila nagamit ay magiging scrap na po and a certain amount will be paid to them. That is operator na hindi na po nag-consolidate. Nagpuputol-putol lang tayo. So gagawin na po itong junk, no? Scrap at yung magbebentahan dito, ibibigay doon sa may-ari. Yung tinatawag po, scrapping facility po, kung pwede po maging decision ng operator po. Yes, magkakaroon po ng certain amount yon para magkaroon po ng certain amount yung pagpalit ng operator dun sa kanyang traditional or yung hindi na po niya gagamitin sa sakyan. So that's one program. Sige. So ngayon po, kapag hindi nakapagbayad, tanong ni Senator Amy, kapag hindi nakapagbayad po yung kooperatiba sa kanilang utang, sino ho mananagot? Basically po, when you say uutang, it is not the individual, it is the cooperative po. Kaya nga importante dito to anticipate such situations wherein may mga iba po tayo nagkakaproblema, but definitely mas marami po yung maganda yung pagtakbo. Kailangan po nating suportahan yung mga kooperatiba or korporasyon sa SEC naman po for them to have a viable business in running the cooperative, in running certain number of vehicles po. So, importante po yung suporta ng gobyerno, even ng pribado, para po tuloy-tuloy at magkaroon ng less problem po yung ating mga kooperatiba. So, it's really also, sabi nga ng Pangulo, I remember he mentioned it during our meeting with him last December, that ang kooperatiba also, it's also the responsibility po na mag-elect ng mga proper officers po para somebody who could run their cooperative better, somebody who could manage it professionally po, and financially it will be viable po. It's really tulong-tulong po to. Itong programa na to,
it's really not something ng LTFRB lang, DOTR, Opo, opo, government. opo. It is really as a whole, Ted. So to answer my question, sino mananagot? Definitely po, yung kooperatiba. That is the responsibility po ng ating kooperatiba po. Sino ho ang mananagot sa utang ng kooperatiba? Basically, like any organization po, any association, kayo po mismo ang mananagot doon. Kaya nga, yung ating mga miyembro cannot also take it easy. Kaya nga, kailangan tutukan, magtulungan, and also elect proper people and run it properly. Opo. So ang Kasi so ang sinasabi mo, Ted, opo. it can really happen and we cannot debate on that po. Yes, sir. But Opo. there is this Nagchachapi lang tayo. Sorry, no? Corporations. Opo. Sige po. So again, para po malinaw, kapag hindi nakabayad po yung kooperatiba sa kanilang mga utang, ang mananagot dito, hindi lang yung officers ng kooperatiba, kung hindi yung mga miyembro ng kooperatiba na bahagi ng umutang. If I hear it right, it is really the responsibility. Buo po yan. Opo, yes. Buo po yan. Yes. Kasi yung style po natin ngayon, yung isang operator po, kung siya po yung magmo-modern, definitely mahirapan po siya mag-isa. But if this is as a whole, at meron silang iba pang negosyo, at sila yung magtutulungan, definitely a cooperative acquiring new vehicles will run better, can be more assured po sa financial kesa yung ating present na isa pong operator. Salamat po. Sige, so sa panghuli pong katanungan, kasi nga, sorry po, no, medyo napahaba lang po itong aming pag-istorbo sa inyo. Yung pamasahe po nito. Lang po, Ted. I appreciate it. Yung pamasahe po nito kasi automatic naman ngayon. Iba ang rate ng modern jeepney sa traditional. Ngayon pa lang po sa minimum fare, dagdag 3 piso kaagad kapag modern jeepney. So dito po, klaro din ang sinasabi po sa pag-aaral na kapag nag-modern jeepney, tataas po ang pamasahe. Naaabot, depende ho sa haba ng biyahe, but more or less, agad-agad ang flag down rate mo, dagdag kaagad 3 piso. Yeah, alam mo, Ted, narinig ko yung kahapon from Ibon, kaya I did some research. No? Unang-una, ang modern vehicle natin as of now with the provisional increase, 15 po, first 4 kilometers, 15. Ang traditional po is 13 pesos. So may difference of 2 pesos. And then nag-sample po ako dito sa isang kong kaopisina, 15 kilometers from Fairview up to sa office namin, 25 po yung traditional, 30 po yung modern. Definitely, meron pong difference, no? It's not a small difference, but definitely it's not a big difference. So ang importante po dito is yung just to have a comment dun sa Ibon, medyo masyadong malaki or exaggerated naman po yung kanilang report. I respect them, but that is something of an assumption na baka walang tulong po yun. But definitely, like now, nakokontrol naman po ng LTFRB yung fare para maging fair sa lahat. And I do believe once everybody will go into the modernization po, para magiging a little above traditional jeep na lang po siya, but definitely naman po, mas mura po ang modern jeep kaysa dun sa mga UB Express. But rest assured, Ted, concerned po namin yung mga nire-raise mo and we've been hearing you regarding your concerns. So DOTR po, OTC is here with you in looking for solutions kasi nandito na po ito nasa lapag na po namin yung programa. We just have to have what we have to do para tulungan yung mga drivers po, no? Especially the mga drivers, mga co-op members. And it's a moving thing that we just have to help each other, Ted. Opo, sige. Doon po sa pamasahe, you can check mismo sa LTFRB siguro, no? Para makuha po ninyo yung tamang figure. Kasi nga automatic yan, 3 piso kaagad. Mismo po yan hango sa LTFRB regulation. Ano po, hindi lang po 2 piso. Siguro baka meron pong ilang mga hindi accurate pero more or less po agad-agad sa flag down rate. Ngayon, sir, ito pong affidavit of undertaking na ipinapipirmahan po sa mga hahabol nga dito sa consolidation. Ano po ang mangyayari kapag hindi ka sumunod sa 5 provision ng affidavit na ito? Anong gagawin sa inyo ng gobyerno? Just to be clear, no, pasensya na, I have not really seen the affidavit of LTFRB. Dito sa OTC, meron rin po kami affidavit dito for them to form a cooperative.
it is like the step-by-step yung sa normal times, no? Kaya lang dito, instead of gagawin mo muna yon, ito pinayagan na po natin mag-affidavit, undertaking nga po, and they have 60 days to do it. So kung sa 60 days po, no, like any process, hindi po nila na-fulfill, then they cannot be a cooperative. But we will assist them. Ang importante po dito is they've shown their interest. The fact that this group, association po, nag-show na po ng interest, talagang aalalayan po namin sila to eventually become a cooperative and then eventually po makapag-consolidate sila doon naman po sa office ng LTFRB. Yun po yung ibibigay naming assistance sa kanila. Opo. So, to answer my question, anong gagawin po sa mga hindi susunod sa undertaking na ito? Kasi sinumpaan po ito eh. Meron ba silang pananagutang legal? Siguro po, like in any undertaking, once hindi mo masunod certain things dyan, hindi pwede mangyari yung supposedly that you plan to do. Siguro po yun po yung sa legalities po tungkol doon. But sinabi ko nga earlier, nandito po kami tumulong sa kanila because the interest that they've shown, kailangan po natin palitan po yon ng pagtulong, Ted. Okay, sige. Ito po, mga pahabol lang po sa mga nanonood sa atin ngayon. Paano nyo naman daw nasabi na maliit lang na dagdag yung 5 piso sa minimum fare sa pamasahe po sa jeepney? Sa pangkaraniwang Pilipino ngayon, sa hirap ng buhay, kapag mahaba-haba ang ruta mo at ikaw ay nagbabalikan, ang 20 pesos daw na dagdag pamasahe ay malaki na sa kanila. No, totoo yan. That's why yung sinabi ko nga po is pwedeng maliit, pwedeng malaki. Depende po yan sa tao talaga. But ang importante dito is this. Importante dito is the concern or yung approach po ng gobyerno that we will be conscious about this difference po. Para kailangan po natin matugunan yung pangangailangan ng driver. They need that income. Pero kailangan namin to be concerned also about the mananakay. Rest assured, Ted, we will be watching such concern dito po sa ating DOTR family. Opo, doon po sa isang pag-aaral din, hindi po sa Ibon Foundation, sinasabi nga na kapag hindi ka nag-umento ng pamasahe mo, higit pa dito actually ngayon sa pinapatupad ng LTFRB, hindi makakabayad sa utang ang mga kooperatiba, Mr. Ortega. Yung binabanggit niyong rest assured na gagawin ng gobyerno ang lahat para masiguro, paano mo mababalanse yun na makakabayad sa utang yung operator at kooperatiba at makakabayad ng pamasahe yung pasahero? Well, like sa kooperatiba, like any business organization, we cannot really predict po kung ano mangyayari. But what we can predict is the help of the government. Ang importante po dito is makita at gawin mismo namin sa gobyerno yung tulong at ang dulo na po dito yung mismo mga tao sa kooperatiba, organisasyon. Kaya po, sabi ko nga earlier, kailangan naman tulungan nila, suportahan yung kanilang organisasyon. Dahil marami pong naging successful and still successful naman po. Sige po. So sir, sabi ho ninyo, magtulungan tayo dito, tulungan nyo ang gobyerno sa programang ito kasi maganda ito sa pangkalahatan. Kung gobyerno ho mismo nananawagan dito sa programang ito, bakit mismo ang gobyerno hindi ito pinopondohan? Ganito po yun. Ang pondo po ay tuloy-tuloy. I think we were able to get a certain amount po from Congress. I think it's 1.6 billion. So yun po na yung tulong. And other than that, dahil nga nakita na to ng iba nating kasama sa gobyerno in the elected position, guys sa Senado at Kongreso, like si Congressman Salceda at saka Congresswoman Claude Bautista Lim, meron na rin po silang final. Dahil sila po executive, hindi po sila po legislative, hindi sila executive. So on their part, because they believe on the program, meron po silang pending bill at malaki pong amount ang maitutulong dito sa programa. So yun po yung sinasabi kong it's really buong bansa po magtutulungan dito para mangyari po at makinabang not only the drivers, operators, but also yung mananakay. So tulungan lang po tayo dito, Ted. Opo, yung 1.6 billion, ano ho pupuntahan ng 1.6 billion, sir? Alam mo yung 1.6 billion, nung narinig ko yung amount, parang una naliitan ako, but may basis po yun. Ang pangangailangan po ng modern vehicle for the year 2024, dahil hindi naman lahat yan mag-acquire that amount is enough. Kinumpute po namin yung 1.2 para sa equity subsidy at sa around 4 or 5,000 units that we expect to be acquired this year
pasok po yung sa budget. But definitely, siguro po pakiusap natin sa Kongreso, later on, 2025, dadami na po yung pangangailangan ng modern vehicle, siguro kakatulong kami sa kanila for a bigger amount. But that amount is enough for this year po. Opo. Pero sir, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung subsidy sa mga jeepneys, ha? Pati po yung pati doon na lang ho sa pangangailangan sa administrative para po sa route plan. Oho. Baka pong akala nyo yung 1.6 para lang doon. Mismo sa Secretary Bautista nagsasabi, wala silang pera para dito. Kaya nga po, yun po kung totoo po na ang gobyerno, nananawagan nga sa ating na magtulong-tulong tayo dito, ba't hindi namin maramdaman naman din na ang gobyerno mismo ay tumutulong sa kanilang sarili para ponduhan itong proyektong ito at hindi ho nagsasabi ang kalihim ng DOTR na hindi namin magawa yung route lang kasi wala kaming pera. Yung nga po, no? Yung 1.6 is not only equity subsidy, tama ka, pati mga tao po namin yun. There is an amount there that will help us go further sa co-op, pati po sa mga LGUs. Gagawa po kami ng paraan in whatever budget that we have to help yung pangangailangan. It's a concern po. Tama po kayo sa budget. There's no debate on that. But what we have to make do and we feel nakakayanin po namin yung aming obligasyon for this program to move on as per the order of the President. Okay, sige po. So salamat po na marami, Mr. Ortega Anhos, at kami po humihingi po ng pangunawa sa inyo na napahaba itong aming istorbo sa inyo. Hindi pa ho tayo tapos because this is a work in progress ika ninyo at kami po nakasubaybay po sa isyong ito. We appreciate fully po yung concern that you have been raising. Kasama nyo si DJ Chacha. Nandito lang po kami to answer questions at magtulungan po tayo. Because at the end of the day, your concern is our concern. It's the concern of our country. Salamat sa iyo, Ted. Magandang umaga po. Opo, thank you very much po. Yan po ang pinuno ng Office of Transportation Cooperatives under the OTR, si Ginoong Andy Ortega. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.